Ang Soviet AK-47 at ang American M16 ang dalawang pinakakaraniwang assault rifle sa mundo. Ginagamit ang mga rifle na ito sa panahon ng Cold War sa mga maliliit at mga malalaking conflict mula noong 1960s. Karaniwan din itong ginagamit ng mga sundalo, mga pulis, security forces, revolusyonary, terorista, kriminal at maging mga sibilyan. Matindi ang tunggalian ng dalawang baril na ito. Katunayan, madalas itong nagiging paksa sa mga hindi na mabilang na paghahambing at walang katapusang debate. Sa bidyong ito ay sama-sama nating alamin kung ano ang mga katangian ng isang Soviet AK-47 at American M16 assault rifle. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Una sa lahat mga kapatid, alamin muna natin ang kasaysayan ng dalawang baril. Unahin natin ang AK-47. Ang AK-47 assault rifle ay na-develop ng mga Soviet pagkaraan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dinisenyo ito na may matinding firepower, madaling gamitin, mababang gasto sa produksyon at pagiging maaasahan. Opisyal na ginamit at tinanggap ng Soviet Armed Forces ang AK-47 noong unang bahagi ng 1950s. Base sa Encyclopedia Britannica, ang AK-47 ang assault rifle na posibleng ang pinakamalawak na ginagamit na shoulder weapon sa buong mundo. Sa mga hindi po nakakaalam, ang inisyal nito na AK ay kumakatawan sa Avtomat Kalashnikova. Isa po itong salitang Russian na may ibig sabihin na automatikong Kalashnikov o automatic Kalashnikov. Kinuha naman ang pangalan nitong Kalashnikov mula sa mismong nagdisenyo na si Mikhail Timofeyevich Kalashnikov at ang numero naman nitong 47 ay kinuha sa taon kung kailan nakompleto ang prototype nito noong 1947. Actually mga kapatid, nabuo ang ideya sa paggawa ng AK-47 matapos magkaroon ng Soviet ng karanasan noong World War II kung saan karamihan sa labanan ay nangyayari sa loob ng 400 meters at ang kanilang mga sundalo ay patuloy na nalilipol ng mga aliman na armado ng STG-44 assault rifles. Matindi ang paghanga noon ng Soviet sa assault rifle ng Germany, kaya agad silang gumawa ng sarili nilang intermediate caliber automatic rifle upang palitan ang kanilang PPSH-41 submachine gun at ang outdated ng Mosin Nagant bolt action rifles. At dito na nga nabuo ang AK-47. Ang AK-47 ay malawakang ibinibigay o ibinibenta sa mga bansang kaalyado ng USSR at ang mga blueprint nito ay binabahagi sa ilang mga friendly nations, partikular na sa China. Ang AK-type weapons ang sinasabing pinakamarami ang bilang na ginawa kahit pagsamahin pa ang lahat ng assault rifle sa buong mundo. Sa tinataya umanong 500 milyong baril sa buong mundo, humigit kumulang 100 milyon ang kabilang sa Kalashnikov family at 3/4 nito ay ang mga AK-47. Ngayon mga kapatid, dumako naman tayo sa kasaysayan ng M16. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimulang maghanap ang militar ng Estados Unidos ng isang otomatikong rifle upang palitan ang kanilang M1 Garand, M1 M2 carbines, M1918 Browning automatic rifle, M3 grease gun at ang Thompson submachine gun. Maraming rifle ang sinubukan ng United States Army hanggang nasubukan nila ang AR-10 prototype rifles ng Armalite noong 1956. Bagaman ayon sa US na ang AR-10 ang pinakamahusay na lightweight automatic rifle na kanilang nasubukan, ngunit sa bandang huli pinili nila ang T-44 na ngayon ay tinatawag na M14 rifle. Isa itong pinahusay na M1 Garand na may 20-round magazine at automatic fire capability. Ngayon mga kapatid, nagkaroon ng unang pagtutuos sa pagitan ng AK-47 at M14 sa unang bahagi ng Vietnam War. Sa naturang bakbakan, ang M14 ay hindi makontrol sa fully automatic at ang mga sundalo ay hindi makapagdala ng sapat na bala kumpara sa AK-47 na mayroong mas mahusay na firepower. Dahil dito, napilitan ang US Army na maghanap ng isang rifle na magaan, kayang magdala ng sapat na bala at mayroong matinding firepower, at doon na nga na-develop itong M16. Ang M16 ay mas magaan kumpara sa M14. Nakakapagdala na rin ang mga sundalo rito ng mas maraming bala. Pumasok sa serbisyo ng US military ang M16 noong 1964. Sa sumunod na taon, ginamit ang assault rifle na ito sa jungle warfare operation noong digmaan sa Vietnam. At noong 1969, ang variant nitong M16A1 ay tuluyan ang pinalitan ng M14 at naging standard service rifle ng US military. Ang M16 ay napatunayang mayroong mahusay na disenyo at tumatayo bilang pinakamatagal at patuloy na nagsisilbing rifle sa kasaysayan ng militar ng Amerika at inadapt ng maraming kaalyado ng US.
Pagdating sa disenyo ng dalawang baril, pareho itong select fire o pwedeng mag-adjust ng automatic at semi-automatic fire. Pareho din silang magazine feed rifle, ngunit ang AK-47 ay compatible sa 7.62 by 39mm cartridge, samantalang ang M16 ay compatible naman sa 5.56 by 45mm cartridge. Ang AK-47 ay sadyang dinisenyo bilang simple, reliable o maasahang automatic rifle na maaring i-manufactured ng mura at mabilis. Ang M16 ay pangunahing idinisenyo bilang magaan na assault rifle at upang magpaputok ng bagong magaan na caliber cartridge upang bigyang daan ang mga user na magdala ng mas maraming bala. Ang 7.62 by 39mm cartridge ng AK-47 mga kapatid ay binibigyan ng baril ng karagdagang timbang, pero dahil dito maganda naman ang penetration nito kung ihahambing sa M16. Ang 5.56 by 45mm cartridge naman ng M16 ay nagbibigay dito ng mas mahusay na range at accuracy kung ihahambing sa AK-47. Ang baril ng AK-47 ay may haba na 415mm habang ang M16 ay mayroong 508mm na haba ng baril. Ang AK-47 ay isang gas-operated, rotating bolt, long-stroke gas piston rifle. Ang M16 ay isang direktang impingement o isang rotating bolt rifle. Ang magazine ng AK-47 ay isang hugis pakurba na nagbibigay daan dito sa maayos nitong feed ammunition sa chamber. Ang magazine naman ng M16 ay idinisenyo upang maging mas magaan at hindi gaanong matibay. Ito ay gawa sa press stamp aluminum at ang mga feed lips nito ay mas mahina kaysa sa AK-47 na mayroong heavy steel construction at feed lips na talagang pangmatagalan. Pagdating sa timbang ng dalawang baril, ang M16 ay mayroong mas magaan na timbang sa pagitan ng 3.26 at 4 kg kaysa sa AK-47 na mayroong 4.3 kg na timbang. Ang safety selector ng AK-47 ay idinisenyo upang madaling matamaan ang index finger habang ang middle finger ay nananatili sa trigger. Ang magazine nito ay ini-insert at nire-remove sa pamamagitan ng isang simpleng rocking motion. Sinasabing extremely friendly din ang AK-47 sa mga left-handed users in terms of controls and ejection. Ang safety selector naman ng M16 ay madaling manipulahin without losing sight picture. Ngunit ang mas maliit na sukat nito ay ginagawa itong mas mahirap gamitin under stress. Ang M16 ay hindi angkop sa mga left-handed user in terms of controls and shell ejection. Ang AK-47 mga kapatid ay kilala sa pagiging rugged at pagiging maaasahan nito. Mayroon lamang itong isang malfunction rate sa bawat 1,000 rounds na pinapaputok at idinisenyo sa paraang magagamit kahit sa hindi sanay na mga individual. Binuo rin ito na may malawak na mga clearance na nagbibigay daan dito upang gumana sa maruruming kapaligiran na mayroon lamang minimal maintenance. Ang M16 ay dati nang sinasabi na mahina ang reliability. Mayroon itong humigit kumulang 2 beses na rate of malfunction kaysa sa AK-47 sa 2 round kada 2,000 na pinapaputok. Ang disenyo ng M16 ay nangangailangan ng marami at madalas na paggamit ng mga compatible lubricant sa receiver nito at ang kakulangan ng lubrication ay ang pinakakaraniwang dahilan ng mga stoppage o jam. Pagdating sa service life ng dalawa, ang AK-47 ay ginawa sa maraming bansa ng maraming mga manufacturer sa iba't ibang antas ng kalidad. Dahil dito, ang buhay ng serbisyo ng AK-47 ay maaring umabot sa pagitan ng humigit kumulang 6,000 hanggang 15,000 rounds. Dinisenyo ito bilang isang simple, mura at madaling i-manufacture na sandata. Mas madali ring palitan ang AK-47 kaysa sa ayusin. Sa kabilang banda mga kapatid, ang M16 ay ginawa sa matataas na standards, kaya naman ang buhay ng serbisyo nito ay umaabot ng hanggang 20,000 hanggang 50,000 rounds. Hindi tulad ng AK-47, ang M16 ay idinisenyo para sa servicing at talagang pang-maintenance at repair. Ang dalawang assault rifle mga kapatid ay parehong nangangailangan ng smaller parts replacement sa bawat ilang libong round na pinapaputok. Ikaw kapatid, alin sa dalawang assault rifle ang pipiliin mo? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!